Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Magandang hapon, Digigel, at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng iyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang si Joy. 32 years old, mula po sa may Mindoro. Simulan ko po ang aking story. Nung time na yun na nag-aaral ako sa isang pribadong paaralan dito sa aming probinsya. Third year college po ako noon at mayroon po akong boyfriend. Ang boyfriend ko po ay kabatch ko noong high school. Isa po kaming working student. Assistant ako sa aking school na pinapasukan. Hati ang oras sa pag-aaral. Papasok sa klase at magdu-duty sa library. Kasi po, assistant po ako ng high school librarian ng time na yon, Digigel. Ang hirap, kaya dumating ang vacation April 2010, tagpasya akong maghanap ng pansamantalang trabaho. Sinundo ako ng boyfriend ko para makapaghanap ng trabaho. Sumama ako sa kanya para lumuwas ng Metro Manila. Tinulungan ako ng boyfriend ko na makapasok bilang isang sekretarya noon. Maayos naman ako, nakapagtrabaho, DJ. Dahil gusto kong makapag-ipon ng mga panahon na yon. Pero dahil andon lang ang lagi ang boyfriend ko kasama ko, hindi namin maiwasan na may mangyari sa amin. Paulit-ulit yun, DJ. Hanggang sa dumating ang time na nabuntis ako. Digital Love Lines. Love Lines. At doon naputol lahat ng plano at pangarap ko. Hindi na ako nagpatuloy sa aking pag-aaral. Tang malapit na ako mga anak, DJ, umuwi ako sa probinsya namin para doon mga anak. At magkasama kami ng boyfriend ko. At umabot ng 6 years ang aming pagsasama ng boyfriend ko. Nagkaroon po kami ng 3 anak. At muling nagpaalam ang ama ng mga anak ko na magtrabaho sa Metro Manila. Dahil sa kawalan ng trabaho sa amin sa probinsya, pumayag ako upang matustusan ang pangangailangan ng aming mga anak. Maayos naman ang mga komunikasyon namin ng ka-live-in ko. Maayos naman ang pagpapadala niya sa amin ng mga bata. Madalang siyang umuwi sa amin, DJ, pero alam ko para din sa mga anak namin ang ginagawa niya. Pero 2 taon lang ang makalipas, DJ. Ito na mga manangyayari. Madalang nagpumuntak sa amin. Halos hindi na siya nagpapadala at lubos kong pinag-alala. Yun, Digigel. Kaliliitan pa lang ng mga anak ko ng time na yun, hanggang sa isang araw may tumawag sa akin babae gamit ang phone number ng ka-live-in ko. At ito pa, galit na galit siya sa akin. Tigilan ko na daw, kaka-text at tawag ang number na yun at siya na daw ang bagong GF at nagsasama na sila. Halos hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon, DJ. Ang sikip ng dibdib ko. Puro lang ako iyak ng time na yon. Halos napabayaan ko na ang sarili ko hanggang sa naibinta ko na ang mga alaga naming hayop noon. Dahil wala akong pagkukunan ng aming pangangailangan bilang mag-ina. Maliit pa ang mga anak ko. Hanggang sa tuluyan nang hindi ko makontak ang ama ng aking mga anak. Sobrang sakit ang nangyari sa akin, DJ, pero kailangan kong bumangon para sa mga anak ko. Natuto akong maghanap buhay kasama ang aking mga anak. Natuto ako magtinda ng saging, luya, gabi, at kung ano-ano pa.
Iniikot ko ang aming barangay, makapamili lang ng saging, at binibenta ko. Ito, Mindoro to, Divisoria. Sa tuwing aalis ako, iniwan ko na sa mama ko ang 3 anak ko. Maayos ko namang naibigay ang mga lahat ng mga pangailangan ng mga anak ko kahit hindi nakapagpadala ang ama nila. Pero yung galit at sama ng loob ko sa dating classmate ko, kulang dapat ng high school, andon pa din yung galit ko sa kanya hanggang sa may kaibigan ako na lumapit sa akin at nagsabing matutulungan daw ako para makausap puli ang aking ka-live-in. Sumama ako, DJ, sa isang kilala ko sa pag-aakalang makakatulong sa akin para mapauwi ang ka-live-in ko. Nagulat ako sa pinuntahan namin sa liblib na lugar at malapit sa may mga kabundukan. Isang kampuhan ng mga NPA. Ando na ako sa mga time na yon, kaya nakapag-usap na din ako ng maayos. Sinabi ko din kung anong problema ko. Nangako din sila na tutulong. At kinuha ng isang babae doon ang aking cellphone number. At doon na nagsimula na nagkaroon ako ng kontak sa kanila, DJ. Hanggang sa umuwi kami, andon pa rin ang takot sa akin pero hindi na lang ako umiimik. Ilang araw lang nakalipas ay patuloy na ang pagkukontak sa akin ng babaeng taga-bundok. Wala akong nagawa kundi replyan siya. At napatuloy ang komunikasyon namin. Pero patuloy pa rin ako sa pamimili ko ng luya at saging para may biyahe ako at magkaroon ng kita para sa gastusin namin bilang mag-ina. Hanggang isang araw sa pag-iikot ko sa paghahanap ng ibibenta ay may isang kaibigan ang nagbigay ng cellphone number. Iti-text ko daw para mawala ang lungkot ko, para makalimutan ko na daw ang nangyari sa akin sa ka-live-in ko. Pero 2 buwan na hindi ko pa rin natitext ang number na yun hanggang sa nagkita ulit kami ng kaibigan ko. Kinamusta niya kung nakilala ko na ba yung number na binigay niya sa akin. Ang sabi ko, hindi ko pa rin nate-text. Kaya kinulit niya ako, sige na, i-text mo na yan at mabait naman yan eh. Kaya ang ginawa ko, miniscall ko yung number. Ayun, nagri-ring naman. At maya-maya pa, nag-text na. Sino ito? At doon naman nagsimula ang komunikasyon namin at tawagin na lang po natin siya sa pangalang si Jake. 3 months din yung text and call namin bago kami nagkita ni Jake. Hanggang sa nagpatuloy ang ganong sitwasyon namin. Basta umaga, tanghalian, hapon, di kumustahan kami. Call bago matulog. Pero nung bandang huli, natakot at nagulat ako. Kasi isang pala siyang intel ng Philippine Army. Natakot ako, DJ, kasi yung communication namin ng babaeng taga-bundok na NPA nagpatuloy din. May pagkakataon pa nga na pinapasiyuan ako na mamimili ng mga supply nila gaya ng pagkain, gamot at iba pang mga kagamitan nila. Kung kailan pa napalapit na ang loob ko kay Jake, siya ko pa nalaman ang totoo. Kaya pinili kong iwasan muna si Jake pero hindi ito nangyari dahil siya na mismo ang kumukontak at pumupunta sa akin. Kaya ang gulo ko noon, DJ. May time pa nga na sabay ko silang kukontakin or kakontak or katext. Hindi ko alam kung anong gagawin ko po noong time na yon. Kinukontak ako ng babae na sumapi na ako sa kanila at gagawin at susuportahan na lang ang mga anak ko
Pinilit ulit na sinabi yun sa akin, DJ. Or paulit-ulit nilang sinasabi yun sa akin, DJ, pero ayaw ko. Alam kong ang hirap ng sitwasyon nila. At alam kong wala naman papatutunguhan ang pinaglalaban nila bilang isang NPA. Hanggang sa nagkaroon na ako ng problema kasi nakadalawang biyahe na ako. Nalugi ako, DJ. Lagi nakulang sa bilang at timbang ang mga paninda ko. Nagkalugi-lugi na ako ng time na yun, DJ, hanggang sa umabot sa point na si Jake ay inutangan ko at hiningian ko na, DJ. Kasi napalapit na din talaga ako sa kanya. Kaya nagpasya na akong i-open kay Jake ang isa kong problema tungkol sa pagpilit sa akin ng mga NPA na sumama at minirahan sa gitna ng kabundukan. Akala ko, DJ, magagalit lalayo si Jake sa akin. Kasi para na rin sana sa seguridad niya, kaya ko pinaalam sa kanya. Pero napagkasunduan namin na tatanggapin ko ang alok ng mga NPA kapalit ng suporta para sa mga anak ko. Sa kabila ng mga bagay na gagawin ko, napagkasunduan namin dahil sa hirap ko noong mga oras na yun, DJ. Wala na akong puhunan. Wala na akong maibayad sa mga utang ko. Paano ang pangangailangan ng mga anak ko? Tinanggap ko ang kasunduan ng mga NPA. Iniiwan ko ang mga anak ko sa mama ko. Umalis ako sa amin nang hindi nagpapaalam kung saan ako patutunguhan. Tulo ang luha ko nang lisanin ang aming bahay. Walang kasiguraduhan na makakabalik. Buhay ba o patay? Para sa mga pangakong suporta ng mga NPA sa mga anak ko. Yun na lang pinaghawakan ko hanggang sa dumating na ang mga ako sa lugar na naghihintay sa mga susundo sa akin sa bundok. Pagdating sa bundok, kailangang isurrender ang cellphone at mga ibang gamit na dala gaya ng pera. Namuhay ako doon ng 6 na buwan. 2 beses napasama ako sa encounter at naranasan kong binumba kami ng mga jet fighter. Makalipas ang 2 sunod na encounter, yung hirap na dinaranas namin nung una ay na nubling paghihirap pa. Walang pagkain, walang tulog, panay lakad lang dahil sinusundan kami ng mga sundalo. Ang hirap, nagigising ako sa gabi, sa hapdi ng sikmura, sa gutom. Nakaupo lang ako sa duyan ko habang nakaiyak. Sa pamamalagi ko doon ay marami akong nakasundo na mga kasamahan ko doon, mga babae o lalaki. Ang lahat ay pagsisisi kung bakit sila andun sa bundok. Hanggang sa nagpasya akong pababa na lang. Dahil hindi ko na kayang gutom. Hindi nga kami mamatay sa labanan, magkakasakit din kami sa gutom at kalagayan namin. Matutulog na basa minsan sa lupa. Sa lupa lang kami nakahiga. Nagpasya akong bumaba pero hindi ko alam ang saktong daanan pababa sa bayan. Hindi ko kaalam kung saan ako sa mga oras na yun. Basta nasa gitna lang kami ng kabundukan. Hanggang sa nagpasya ako na mag-aya ng mga kasama ko sa pagbaba. Nag-aya ako sa mga naging kaibigan ko doon na di man ako nagtagal doon pero marami akong naging kaibigan at halos sila nagsisisi din lahat dahil sa hirap na dinadranas namin doon. 3 sa kanila ang nagpasya din na sasama sa pagbaba namin. Gabi nung time na yun, tumakas kami. Hindi kami nagpaalam dahil alam namin hindi kami papayagan makakaalis doon. Ang hirap ng pinagdaanan namin, DJ, buwis buhay bago kami
makalayo sa kanila. Pero sa awa ng Diyos, ngayon, nasa maayos na kaming kalagayan. At yung mission ko, DJ, kung bakit ako pumunta doon, nagawa ko naman. At ito, nakabalik na ako, buong buo at may kasama pa. Si Jake din mismo ang nagsundo sa amin dahil tuloy-tuloy ang kontak namin ni Jake. Kinuha man nila ang cellphone ko ng mga NPA, memorize ko naman ang number ni Jake. Tapos na ang mission ko nang malaman ko na may pamilya pala si Jake. Pero ganun pa man, nagpasalamat na lang ako sa mga itinulong niya sa akin noon. At ganun din sila ng kanya mga kasamahan at lubos ang pasasalamat sa pakikipagtulungan ko sa kanila. Sa ngayon, DJ, namumuhay na kami na maayos. May BF na po ako ulit. At classmate ko pa ulit nung high school. At sa ngayon, ay nagpaplano na po kaming magpakasal. Pati ang mga kasamahan kong bumaba sa bundok namumuhay na po ng tahimik. Kapiling ang mga mahal nila sa buhay. Ang pamilya. Nakatanggap din sila, pati rin ako, ng tulong mula sa gobyerno natin para sa muling pagbangon, pagbagong buhay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa matyagang pagbasa at sa lahat nagtyagang pakinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang si Joy of Mindoro.